boss. Pahingi ng manok. Kahit reject lang. Pag-umpisa ko. Yan po yung madalas kong nababasa sa comment section. Yung madalas kong naririnig doon sa mga kaibigan ko na humihingi po sa akin. So unang-una po sa lahat, yan ay pag-usapan po natin ngayong araw na to, ang tungkol po sa reject na mga manok. So ang reject po na manok, unang-una sa lahat, yan po ay patapon na sa mga nagmamanok katulad ko. Ibig sabihin wala na po yung kwenta para sa amin. Kaya nga po tinawag naming reject ay wala na siyang halaga. Kumbaga kung tutuusin ay pangkaling na or ano yung gagawin mo dyan, i-out mo na. Kaya para sa akin dun sa mga naghihingi po ng mga ganyang klase ng manok, reject, mali po yan para sa akin, ano. Kung sa inyo kung ano yung paniniwala nyo, kayo na bahala. Pero yan ay para sa akin mali yan. Maghingi ka ng reject tapos gagamitin mong pang-umpisa, maling-mali ka na kagad yan, idol. Bakit? Kung pang materialis po ang ibig natin sabihin, pipili pa nga tayo ng mas quality, mas perfect talaga. Yung bang nandyan na sa kanya lahat yung karakteristik, maganda yung mga scoring, maganda yung records, high station, hanggat mari, tapos maganda yung katawan, balansyado at healthy na materials. Tapos maghihingi tayo ng reject pang umpisa. Para sa akin mali yan, idol. Kaya ako po bilang isang backyard breeder lang, doon sa mga naghihingi po sa akin, sinasabi ko talaga palagi, magbibigay po ako sa inyo, hindi po reject. Kaya ina-encourage ko po kayo, kung manghingi man tayo or kung magbigay man tayo, katulad sa amin na meron kaming mga binibigay na chance doon sa mga naghingi sa amin. Ang binibigay talaga namin yung mga quality. Kasi gusto namin makatulong sa kapwa namin nagmamanok, lalong-lalo na doon sa mga nag-umpisa na wala talagang pambili ng materyales na maayos. Kaya ako po mga idol, sabihin ko man po sa sarili ko, hindi naman po ganun talaga, hindi naman ganun ka quality yung mga alaga ko manok, hindi naman ganun kagaganda, or wala naman talaga akong napatunayan sa totoo. Hindi ako nagsasalin ng mga, alam nyo na, yung mga big time na yan sa gitnaan, hindi ako ganyan. Pero kahit papano, sinisikap natin dito na yung inaalagaan natin ay maayos po na mga manok, mga healthy yung ating ibabahagi kung sakaling mayroong mang manghingi sa atin. Kaya kung ikaw ay taga dito sa Pilipinas, baka sakaling soon, masasabi ko, idol, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating ang panahon mga katuka na kapag makapagpalahi ako ng marami na, mamamahagi po ako. Kaya i-comment mo yung pangalan mo dito, kung taga saan ka. Balang araw magbibigay tayo, maghahandog tayo ng pasasalamat sa ating mga solid subscribers. Kaya i-comment mo dito, idol, at babasahin ko yan. I-take note ko kung sino yung mga nagko-comment at nagtatapos ng mga video, saka yung mga nagsishare ng mga videos. So yun lang mga katuka, no? Sana po ay huwag kayong ma-offend sa sinabi ko. Hindi ko naman sinasabi perfecto po ako, pero yung akin lang is parang pang eye opener lang po doon sa mga gusto mag-umpisa. Alam ko naman yung mga veterano na dyan, alam na nila kung ano yung tama talaga. So doon sa mga nag-umpisa pa talaga at gustong mag-umpisa pa, doon tayo sa quality, huwag po sa reject. At ayaw ko po magbigay ng reject. Dadalhin mo yung pangalan ng manok ko sa manukan mo, tapos pag may pintas, baka sabihin pa ako na ano ba tong binigay ni Milpi Burga, bakit reject? O diba? Yun yung iniiwasan ko dyan mga idol, kasi hindi lang manok yung dala mo, pati yung pangalan ko. Kaya yun lang mga katuka. Salamat po sa inyong pag-unawa dun sa aking sinabi na yun. Magpapakain muna ako ng manok. Ito po yung vlog ko mga katuka, is parang random lang. Araw-araw ginagawa ko to, kahit hindi na ako nag-i-edit mga katuka, kasi sa unang-una sa lahat, sobrang napaka-busy ko na ngayon. Grabe na, ang dami ko ng obligasyon sa buhay. Napapabayaan ko ng pagkalalaki ko. So kahit paano mga katuka, no, balik tayo dito pa rin ako sa aking favorite place, Tangkal. Tahanan ng manok. Maganda kasi yung view dito, parang nakikita ko talaga yung true nature nating mga backyard breeder kapag mayroong mga background na
kulungan o mga tangkal, parang masasabi talaga natin nagmamanok yan eh. Teka lang, para marumi yung kamay ko. Hindi pa ako nakapagpakain mga idol kasi kakagising ko lang. I'm very awakened. Magpapakain lang ako, saglit lang, dyan lang kayo ha. Wait lang, wait lang. Okay. Okay, sabawan lang, sabawan. Makain sila oh, ito po. Pasilip ko lang. Ayan po, kumakain sila oh. Fresh water yung binigay ko dito. Tapos binasa ko yung pagkain nila. Napakasimple lang po yung pag-alaga ng manok. Sa totoo po, ang pagmamanukan talaga, isa sa pinakamahirap talaga na stage yung pagpapalaki ng sisiw. Marami kang ma-encounter dito na problema, makakasakit yung mga sisiw, minsan hindi pa nag-survive. Tsaka yun, nag-evaporate, wala. Pero isa sa pinakamagandang feelings ng pagmamanukan, yung pag-alaga ng sisiw. Yun yung masasabi ko na mahirap naman, mahirap nga pero masaya naman. Oh, mahirap nga pero masaya naman. So ito po yung pag-alaga ng sisiw. Dito po yung second batch. Tignan nyo. Teka lang baka teka lang. Ito yung patukaan nila oh. Kuhan lang to. DIY. Patapon na Tupperware, yung nilagay ng lagayan ng pagkain dati. Hinati ko sa gitna dito. Ito, ginawa kong patukaan. Kaysa bumili ka pa sa gravy supply, makakasave ka na. Ayan po oh. Mga idol, hindi po masama magtitipid tayo. Kasi sabi nga nila, hindi mo naman tinitipid yung pamamaraan or pagbibigay mo ng alaga sa mga manok mo. Pero malaking tulong na rin yun para sa atin. Ang binili mo dito, halimbawa dito, bili mo na sa patuka o sa pagkain ng mga manok mo. Meron kang na-save na pera. So yun po yung ibig ko sabihin na pagtitipid. Hindi po yung iba po kasi yung pagtitipid na sinasabi natin na mabigay tayo ng kaunti lang para bukas meron tayong bibigay ulit. Yun po yung pagtitipid. Sa akin dito unlimited, lalo na sa mga sisiw. Unlimited muna yung pagkain. Tapos kapag sawa na sila, inaalis ko sa kulungan yung pagkain. Para ma-reach talaga nila yung growth factor na kailangan nila. Hop. Gamit natin Ambroxetil Max. Ito yung bagong mukha ng Ambroxetil. Ito mas pinabisa na ito mga katuka Ambroxetil Max mas pinagaling na. Prevention pwede itong ginagamit natin kapag maulan yung panahon. Ang ginagawa ko kapag maulan, hinahalo ko to sa patuka nila with feeding or pinapainom. Yun yung ating diskarte. Kapag maulan kasi, bihira lang uminom yung manok kasi malamig Kaya ginagawa ko, hinahalo ko sa pagkain yung Ambroxetil Max. Ayan po. Tinatansya ko lang. Hindi ko pa inuubos. Halimbawa, sa isang dakot na patuka, tapos isang baso ng tubig, isang kutsara lang ng Ambroxetil Max or kalahating kutsara, pwede na yun. Hindi naman yung ma-overdose kasi hindi naman natin araw-araw na binibigay. So, kuwan lang, kumbaga once a week, twice a week, ganun. Yun yung paraan ko mga katuka. Simple lang. Simpleng nagmamanok lang, awa ng Diyos. Malulusog naman yung ating mga sisiw at nakakapagpalaki naman tayo ng mga sisiw. Ayan sila healthy. Ayan po, healthy sila. So sa mga katulad kong backyard breeder, tuloy nyo lang po yung mga ginagawa dyan. Enjoy lang natin yung pagmamanok. Sa totoo, napakasaya itong pagmamanok. Kasi unang-una sa lahat, nandito lang tayo sa bahay. Hindi na tayo umalis pa para maghanap ng libangan. Pangalawa, hindi tayo hinahanap ng asawa natin. Hindi siya magdududa. Oy, nasa ka na? Baka nandiyan ka sa babae mo. Wala, dito lang dito sa likod ng bahay. Kaya napakasarap sa pakiramdam. Naglilibang ka na, kumikita ka pa, at hindi ka pa inaway ng iyong asawa. O, di ba? O, dito na, update ko na po kayo
sa breeding pen. Abangan nyo lang po sa next nating content, next nating episode. So yun lang, tuloy po yung kanilang pag-aasawa ngayon. At meron ng itlog na naipon. Pa-incubate ko na lang yung ibang itlog mga katuka para hindi masayang. Yung iba naman, kung may maglimlim sila. So yun lang mga katuka, no. Shout out po sa inyong lahat. Binabati ko po kayong lahat sa mga subscribers ko dyan, mga bagong subscribers at mga silent subscribers. Sa mga kaibigan ko dyan, Christopher Nigapatan Idol, Ikson, Maradona Buntag, Mayong Buntag. Salamat sa suporta mo. Napakabait mga katuka si Christopher Nigapatan, hindi ko ito makakalimutan. Napakabuting tao yan. So sa mga kumpare ko dyan, pare, hindi ko na maisa-isa, ang dami nyo. Sa mga kaibigan natin, ingat po. God bless. Lagi natin tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayong magpakalulong sa sugal. Libangan lang. Sana'y masaya ka lang. Alright.